Okay, mabilis lang sa BTC. Kahit inaantok na ako. Kakatapos ko lang kasi sa trabaho, so try natin mag-update. At medyo parang nakakita ako ng delikadong senaryo sa BTC. Hindi ko sure pero um, ipo-point out natin yung possibilities. So, ngayong araw na to, so naka-weekly tayo. Punta tayo ng daily. So, sa daily medyo parang nakakita tayo ng some sort of lower lows dito, no? So, di pa tayo nag-lower low dito, pero nagkaroon na tayo ng lower low dito. So, meron tayong some sort of structure dito na meron tayong high, meron tayong low, meron tayong potentially dito na, sabihin natin dito yung lower high, at meron tayong lower low dito, which is hindi magandang sign to, no? So, start to ng uh, some sort of bearish market structure, no? Kung gusto natin maging bullish, ayaw natin makakita ng gantong klaseng lower lows at lower highs. Okay? Um, sa news din, sa economic news, medyo delikado rin. So maraming parang delikado sa BTC ngayon. So for example, ito, no, si Jerome Powell, kahapon lang ata to. Basically, parang isa't kalahating araw na kasi medyo maaga sa atin. So, late sa kanila. April 16 to. Nang hapon sa kanila. Sabi, lack of further progress sa inflation, ang sabi ni Jerome Powell, no? Which is hindi magandang sign yun. Kasi ang meaning ng lack of further progress sa inflation, pwede tayo maka-expect ng napakatagal na interest rates na mataas. So ito, no, ilang months na tayong mataas ang interest rate. So simula noong July 27 ng 2023 hanggang ngayon ng April, no, almost mag 1 year na. So ilang months na to. March, April, May, June, July. So basically binabaliktad ko lang yung mga 9 months na ata. Tama ba? Correct nyo lang ako. 9 months na tayong 5.5%. At ang pinaka-problema ni Jerome Powell, hindi siya nakakita ng magandang progress. Kasi, no, makikita natin dito sa economic events natin, yung pinag-usapan natin sa mga nakaraang videos, no, na medyo parang kakaiba itong ekonomiya ngayon. Eto dito ba? Saan ba yun? Inflation rate year over year tumataas, no, imbis na bumababa. Umaangat ang ang inflation natin. Ang previous 3.8, walang pinagbago, pero pangit 'yon kung walang pinagbago, no? Ang year over year natin. Core inflation, walang pinagbago. Meron tayong some sort of parang sticky inflation, which is hindi maganda 'yon para sa sa long run, no? Kumbaga, tingnan natin retail sales month over month. Mababa naman siya pero hindi ganun kaganda. Ibig sabihin malakas pa rin ang bentahan. Kumbaga, wag malakas ang bentahan, expect natin at some point baka magtaas na naman ng presyo ang mga bilihin, no, kalabasan. So maraming maapektuhang mga tao diyan. Doon natin makikita yung inflation. Ayun ang inflation, no, kapag maraming gustong bumili, maraming nangapagbenta, kakalabasan, maraming chance para magtaas pa ng presyo. Okay, kakalabasan, no? So, hindi maganda, no? Kaya medyo kailangan natin bantayan si BTC. So, most likely si stock market din ata, no? Tingnan natin saglit. Si stock market, makikita natin, no, nagkakaroon siya ng downfall of some sort. Meron na siyang lower lows at lower highs, no? Meron tayong high, isang deadly red candle dito, then higher, lower high, lower low, no? So pasok siya sa 2.6. Paano ko yan nakuha tong 2.61? Nakalimutan ko rin eh. Paano yung fibs ko dito? Burahin lang natin siguro tong mga to. Yan, ito di natin siguro kailangan tong mga to. Yung mga drawing na yan di natin kailangan. Ayusin muna natin tong mga to. Di na rin siguro natin kailangan muna to. Gusto ko lang makita yung fibs ko, no?
Dami natin drawing dito, no? So, 1, 2, sorry. So, eto pala, no? So, mula dito sa first wave, second wave, meron tayong ABC correction na running flat, okay? Then, COVID dump na fourth wave. Then, fifth wave yung ini-expect ko. Pero nagkaroon pa tayo ng higher high. Which is, taga lang ha. Di siya nag-overlap sa third wave, no? So, possible na itong move na to part pa lang ng fifth wave. So, itong buong to baka part pa lang to ng fifth wave. At meron tong some sort of, di natin sure kung saan banda yung first wave, second wave nito. Di natin sure, pero most likely baka ito yung third wave, ito yung fourth wave, at ito yung fifth wave. Medyo malabo nga lang na ganun siguro. O baka dito pa ang third wave ata. Kaso bawal to, no? First wave, second wave, bawal to. So dapat ito ang third wave. So medyo mahirap mabasa ang market ngayon sa S&P 500. Pero pwede tayo makapunta ng 2.618 at ayun ang sa tingin kong maximum target ng S&P 500. Nagkakaroon naman tayo ng malakas na rejection of some sort dun sa 2.618 area, no? Dito. So saktong-sakto siya nagre-reject dun. Hindi maganda rin to sa S&P 500 na nakakita tayo ng nasa nasa 80H tayo, pero masasabi natin bullish pa to, no? Actually bullish pa to until mag-overlap tayo dito sa mga parts na to. Kapag bumalik tayo dito sa mga yan, medyo mapapadalawang isip na tayo, kasi kapag nag-overlap ng ganyan yan, medyo bumababa na yung probability na mag-higher high pa to. Mas tataas yung probability na may paparating tayo some sort of bear market na naman sa S&P 500. So meron tayo dito mini bear market, dapat 20%. Lagpas to 20%, no? Considered ang 20% and higher na drop as bear market ng stock market, no? So expect natin baka magkaroon tayo ng some sort of malaking ABC correction na ganito dito, baka ganyan. Di natin sure, no? Baka running flat correction lang to na ganyan, then tsaka palang magpa-pump ulit. Hindi natin sure kung ito bang higher high na to fifth wave, o itong higher high na to baka ABC correction, no? Na ABC correction, kasi dito mukha tong may 5 waves of some sort na expanded tuloy yan, batawag dito widening wedge. So ABCD ito nakakalabasan ng itsura, no? Meron tayong A, B, C, D, E, then magpa-pump dapat yon. Okay? Pero ang pump nito mukhang 3 waves lang. Okay? Mukhang 3 waves lang ang pump nito. So ibig sabihin sa buong to, gumagawa tayo ng corrective move na A, B, C. Di natin sure kung dito o baka ganyan. Di natin sure kung running flat or expanded flat, no? So sa BTC, kung babalik tayo, so kaya medyo kaya ito lang yung medyo mahirap mabasa sa BTC sa ngayon, no? Kasi dahil dito sa itong dalawang top na to, no, hindi natin sure kung alin dyan. Medyo inabandon ko na yung bearish sentiment dito sa part na to nung nag-breakout tayo dito, no? Nung nag-breakout tayo dyan, medyo nag-abandon na ako ng bearish sentiment. Ang problema lang dito, no, kahit inabandon ko na yung bearish sentiment dun, actually meron pa rin possibility of bear market pa rin dyan, na napakalaking correction nito. Okay, may possibility pa rin yun, pero mababa na, kasi ayun na yung final type of correction na pwedeng mangyari, at yung probability nun parang 1 against maraming bullish probabilities, no? Ibig sabihin medyo malabo nang mangyari kung i-compare natin sa potential bullishness, no? Pero possible pa ring mangyari yun. So ang gusto ko lang i-point out,
baka lang kasi nakakita tayo sa S&P 500 ng possible setup. Setup no, ito no. Sa SPX yan. Ay possible setup tayo ng malaking ganito. Kasi nagkakaroon tayo ng ng some sort of rejection dito. Di pa natin mako-confirm kasi kailangan bumalik to dito. Yan. Kailangan bumalik dyan. At most likely kapag bumalik dyan, may overlapping yon, which means dapat mag-aaroon to ng malaking or some sort of macro correction. Ibig sabihin baka ito yung macro correction or pwedeng macro correction na ganyan, hindi natin sure. Hindi ko rin sure, no? So kapag nangyari yon, meron tayo setup ng some sort of flat correction dito or running flat correction or some sort of correction. Baka ma-expect din natin sa BTC ganun din ang gawin. Hindi natin sure, okay? So gusto ko lang rin i-point out no, ang BTC habang nagpa-pump, meron siya tinatawag na regression no, logarithmic regression. So ipapakita ko lang saglit no. Wala tong wala tong parang some sort of ano ba tawag dito? Measurement. Walang measurement of some sort to. Hindi ko alam kung paano gumamit ng logarithmic regression, pero ang alam ko dapat in terms of geometry, kapag ang price nito nagka-curve na ganito, nagka-curve ng paganyan, ang tawag doon logarithmic regression. Ibig sabihin meron tayong parang y-axis, meron tayong x-axis dito, at meron tayong parang hindi ko masabi kung anong sabihin natin infinity to no, napamat pa tayo no. Infinity na ganyan. Etong price na to, habang papalapit sa infinity price, pahina yung pump niyan. Okay? So, kung ipapa-basic natin lang, basic na itsura ko, itsura niyan. Parang ganito yan, no? So, gagawa tayo ng arc or semicircle, kumbaga. Mula dito hanggang, sabihin natin, kung ito na yung top, kung ito lang yung top ganyan, itututok lang natin sa mga top, sa mga ATH. Parang ganyan ang itsura ng logarithmic regression. Okay? So, eventually, di natin sure kung saan banda to. Sabihin natin, baka ganyan pa yan ang itsura, no? Baka ganyan, tapos baka dito pa yung, di pasok to, baka mali pa tong curve ko, di ako marunong mag-drawing ng, baka polyline, baka ito pala curve, ito. Yan. Tama ba to? Sabihin natin, dito. Tapos yung curve sabihin natin bandang gitna or baka dito. Basta parang ganyan, no? Parang ganyan yung itsura ng logarithmic regression, kumbaga. Hindi ko sure, pero expect natin habang papalapit sa mga ATH area, medyo pahina ang pump ni BTC kasi di naman infinite ang ang amount ng pera. At lalo na hindi pa rin established si BTC as some sort of as world currency, no. So marami pa rin mga tao na hindi pa nakikita si BTC as type of pera, no. Potentially baka scam pera pa rin ang naiisip ng maraming tao diyan, no. So anyway, gusto ko i-point out na medyo nasa area tayo ng potential logarithmic regression top dito sa mga area to. Possible. Ganon din dito sa sa interest rate, napakatagal na ito, most likely na magiging na 5.5 pa rin kasi nga ito, no, lack of further progress. Wala tayong makitang progress masyado sa matagal na mataas na interest rate, no. At ngayon nagpapakita ng bearishness ang economy more like nagpapakita ng future bearishness kasi sa ngayon ang economy malakas. Ang problema doon, eventually magda-die down yun or magkakaroon ng parang mabilis na exhaustion yun, no? At pwedeng magkaroon ng matinding recession yun kasi kung natatandaan nyo yung ano ba tawag dito, yung income versus sa spending, mataas ang spending, mababa ang income, no? Kahit maraming trabaho ng mga tao. Di ko na mahanap kung saan banda yun. Ito, non-farm payrolls lumalakas pa rin,
Ang unemployment rate tumataas, ibig sabihin marami pa rin nagkakaroon ng trabaho. Nasaan yung personal spending, nasaan ba yun? Kaso ano pa to, no? Nung March pa, kailan ba yun? Ito pala, personal spending tumaas, no? Personal spending, magastos sa mga tao habang mababa ang income nila, no? Bumababa yung income nila, which is sign of parang magkaaroon ng future recession, kumbaga. So, napakadelikado nun. So, lahat ng mga nakapag-invest at habang mataas ang interest rate, no? Habang mataas ang interest rate, medyo mababa ang probability na hihiram sila sa bangko, no? Mababang probability noon, so most likely saan sila kukuha sa investment, which is ang BTC, no? BTC, stock market, at saan nila ilalapag? Most likely naka fiat or naka US dollar, naka DXY most likely. So makikita natin sa DXY, nagkakaroon tayo ng God candle na pump dito, no? Kung titignan niyo rin yung US dollar versus peso, balik 57 pesos na si $1, no? Medyo mataas, mahina si peso at malakas si dollar ulit. Umabot tayo ng saglit na 60 pesos ata. Banda dito, banda dito 60 pesos para sa $1 dati, no? Pero saglit lang 'yon. Then nag-crash agad si US dollar, no? Then bumalik agad tayo sa mga 52, 53, 54 hanggang sa nag-stable tayo sa bandang 55, no? Yan, stable sa 55. Ito nasa 57 pesos ulit si US dollar, no? 1 US dollar. So, nagpapakita ng strength si DXY, si US dollar. Bakit kaya? So, doon natin maiisip na okay, naglalabas ng pera ang mga tao into US dollar. So, medyo bumababa ulit ang risk on, no? Or medyo nagkakaroon ng risk off, kumbaga. Nagtatabi lang ng pera ang mga tao. Kasi, yun nga, saan sila kukuha, no? Sa investment lang talaga, no? At i-fiat nila or basically i-US dollar nila, no? So, medyo pang pa-aware lang, no? So, meron tayo sa economics, meron tayo sa TA din, no? Meron din tayo sa TA na meron tayong breakdown ng 70 RSI, no? Which is kapag nagkakaroon tayo ng breakdown, so kailangan natin hintayin to, no? Itong breakdown na to kung magko-close ng ganito. Kasi meron tayong mga ganyang types of closes na medyo hindi pa sure. Ito, no, medyo nag-support pa to sa bandang 67, then nakabalik ulit sa taas. So, ito 70 RSI. Hindi siya exactly perfect, no, na 70 RSI. Parang zone of some sort of resistance to. Siguro 65 to 75 yan. So, hindi exactly 70, no? Pero may mga times na exact na 70, no? 70 to, rejection, then dump. Dito 70, rejection, malaking dump. No, dito naman, makikita natin, habang nasa taas tayo ng 70 RSI, pump tayo ng pump, no? Yan. Ito, unang rejection sa 70 RSI, dump, dump. Pagka breakout natin, makikita natin ang first wave neto. Meron tayong first, second, meron tayong break ng first wave, confirmation of third wave up. Doon din natin makikita yung breakout ng 70 RSI. Ito 70 RSI, at dito rin siya nag-break. Napakalakas na indicator yon para sa bull market na blow off top, na may paparating na malakas na parabolic move. So, malakas na parabolic move, karoon tayo ng bearish divergence. Dito pa lang, no, di pa tayo nagka-crash ng ganito, no. Nagpapakita pa lang ng signs, some sort of spinning top. Tapos pangalawang candle, big sign of bearishness. Kapag meron tayong indecision at biglang nagkaroon ng kasunod na big red candle ulit, confirmation of yung indecision doon nagta-turn na from bullish to bearish na. Okay, so papakita natin yan sa right side mamaya. Ang kinalabasan, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng breakdown ng 70 RSI, no? So, ganito ang itsura, no? Doon tayo dito, yan. Makikita natin 70 RSI, close below. Then, magta-try mag-recover. Hindi na makaangat sa 70 RSI, then tuloy-tuloy ang crash, no?
hanggang dito sa mga bandang 40 RSI. Okay? So nag-crash, sunod-sunod ng crash, no? So ganoon din dito, hindi na tayo makabalik above ng 70 RSI. Sunod-sunod na yung crash dito, no? Yan. Ito na yung highest na narating ni BTC dito. Then sunod-sunod na yung crash. Okay? So ito, tatandaan natin na spinning top, sumunod some sort of engulfing red candle, no? Na nagko-confirm ng ang indecision switch from bullish to indecision to bearish. Okay? So dito makikita natin meron tayong some sort of ganyan. Okay? Spinning top, ito, hindi pa nagbe-breakdown sa 70 RSI. Ito, papakita natin, hindi pa nagbe-breakdown, ha. Pero ang sumunod na candle, kapag ito natapos ng ganitong candle na to, ganitong klaseng candle with breakdown, makaka-expect tayo ng at least correction. Okay? Malaking indication to, no? At tatlong red candles pa to, no? Meron tayong some sort of di ko alam kung anong tawag dito, pero may mga hammer candles tayo na na nasa ibabaw. Parang nag-work din yan as as parang hammer candle na bullish na ganito. Na meron tayong red candle, tapos meron tayong hammer candle dito, then magkakaroon tayo ng sunod na bullish candle, then magpapump bigla to, no? Nag-indicate to na pumapasok ang mga bulls na nagpapapump, no? Kasi may strong wick tayo sa ilalim. Pero dito sa kapag may nakakita tayo ng hammer dito na ganito, o kaya mga indecision type na ganito, yan, indecision type, medyo nag-switch ang sentiment ng mga tao dyan from bullish to medyo nagdadalawang isip ang mga tao dyan. Medyo nagdadalawang isip. So ito ang hammer na ganitong klase, nag-i-indicate ng medyo may weakness, pero pumapasok pa rin ang mga bulls, pero ang close niya below dun sa open nito, no? Below sa open nito, which is nagpapakita ng strength nagpapakita ng strength ang bears, no? So ipinush down ng bears, nagpakita ng strength ang bulls, pero mas malakas pa rin ang bears. So ibig sabihin dito lang siya natapos, no, dyan sa part na yan. So meron siyang kung titignan natin by logic ang mga candlestick pattern dito, mas malakas ang bears dito kasi kahit may push ng bulls dito sa hammer candle na to, di nila naibalik above at na-close above, no? So makikita lang natin na i-push up lang ng bulls to dito, no? Yan dito, then naibagsak ulit ng bears. Okay? So nga kalabasan, meron tayong spinning top indecision, pero mas malaking anong tawag dito, indication kumpara dito sa spinning top na ganito kasi malaki tong body na to, no? Malaki tong body na to. Ibig sabihin may weakness ang bulls dito, pero kumpara dito mas mahina na ang bulls dito. Okay? Then kapag na-confirm pa natin na sa susunod na candle malaki pang red candle ulit with breakdown ng RSI dito, makaka-expect tayo ng dump sa mga susunod na araw, no? Sa mga susunod pang weeks. Hindi natin sure, no? Pero yung ina-expect ko, no, hindi pa tapos tong correction nato, no, na hindi tayo agad-agad magpa-pump dito. Okay? Kahit hindi pa natin na-reach yung 80k, no, possible na part pa lang to ng corrective move, tsaka pa lang tayo magpo-push up ulit dito. Meron ding isa pang move na in case na baka ayun nga, no, yung mas worst case actually, yung yung pinag-uusapan natin kanina lang, or sa mga bandang intro, na baka may malaking ABC correction dito na paparating, which is mababa ang probability, kaya medyo hindi ko na pinag-uusapan to kasi yung chances na tatama tayo dito ay mababa, pero may possibility to. Ngayong pinapakita na ng data sa economy, pinapakita na rin sa potential na baka magkaroon tayo ng recession. Hindi pa tayo nagre-rate cuts, no?
Ang history ng rate cuts, kapag nagre-rate cuts, nagkakaroon ng mga massive dump or bear market. Hindi pa tayo nagkakaroon ng ganon. So, kung titingnan natin yung RSI natin, mataas na mataas tong RSI natin sa weekly. So, ibig sabihin, medyo may confluences to na nasa overbought area tayo. Pwede tayo mag-reset lang. So, ganyan. Pwedeng reset lang, then pump ulit. No? Pero possible din na biglang mag-dump tayo ng matinding ganyan. Okay? So, may mga some sort of confluences, no? Hindi lang natin alam kung kailan siya sync up na mataas ang RSI na biglang magre-rate cuts, no? Hindi natin sure kung ganun ba mangyayari, or baka correction lang to na hanggang dito lang, then magpa-pump, tapos dito pa siya magda-dump, no? Na tapos na yung bull market nito na 1, 2, 3, 4, 5, then correction, then isa pang pump na ganito, no? So, masasabi ko, ayun nga, no? Ang pinakaayaw kong nangyari kasi sa BTC dito, nag-pump agad siya. So, kung napanood nyo yung mga dati, yung mga last year pa, mga early mid ng ng 2023, pinag-uusapan ko na yung kung magpa-pump man to, medyo mahinang type of pump to. Kakalabasan, no? So, ay medyo nagpapakita siya ng weakness na baka nga ganun ang kakalabasan, no? Least expected natin tong type of correction na to kung mangyayari man to, no? Least expected. So, hindi ko rin makikita na ganito ang gagawin niya kasi medyo malakas yung pump na ganitong klaseng correction, no? So, bakit ganito, no? Mabilis lang, no? Bago ko end yung video. Bakit ganito, no? Dati ko pang pinag-uusapan to nung wala pa ako sa YouTube, nasa Facebook pa lang ako, na 5 waves to, no? 5 waves. Which is hindi maganda dapat yun kung 5 waves to, kasi ang itsura nito irregular flat correction, or sabihin natin zigzag correction, na parang ganito, A, B, C, na ganyan. Pero hindi natin alam kung hanggang saan yung B wave. Ayun yung problema ko, no? Hindi ko alam kung hanggang saan yung B wave. Pwedeng hanggang dito, pwedeng higher high yan ang B wave. So, bakit kakaiba tong 5 waves na to? Madalas kasi kapag may 5 waves down, dapat matatapos siya ng 5 waves ulit. Okay? Ibig sabihin, pag nag 5 waves pababa, kailangan magpa 5 waves ulit siya pababa. So, aangat muna to, then 5 waves ulit pababa bago mag-pump. Sa impulsive theory, ganun dapat. So, meron ding ganitong klaseng correction na baka ABCDE lang to. ABCDE, then nagpa-pump na, no? Kaso, yun nga, no? Kaya hindi ako masyado ganong ka-bullish dito. More like bearish ako dyan sa mga area to. Hanggang dito, makarating tayo dito. Nung nag-breakout lang, tsaka lang ako medyo, baka bullish siya talaga, no? Kasi wala nang masyadong technical targets para masabing bearish pa rin, no? So, eto na lang yung natitirang, eto na lang ang natitirang magpapasabing bearish pa, pero napakababa na ng probability, no? Kakalabasan. So, 5 waves, potential 3 waves, then 5 waves ulit. So, makikita natin dito, meron tayong 5, meron tayong 3 waves, 1, 2, 3 lang to, no? 3 lang to, perfect na perfect sa B wave kung mangyayari man. So, kailangan natin makita ng isa pang wave dito para ma-invalidate to, okay? Para ma-invalidate tong ABC correction na to, no? Para maging first wave, second wave, third wave na ganyan ng kakalabasan. Okay? So, bakit ganito, no, na parang kakaiba tong dump na to, no? Kasi meron na tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, at potential fifth wave na dito. Which is, magme-make sense na dapat ang kasunod neto. So, every time na nagkakaroon tayo ng malaking wave na to, na bull cycle. So, for example, dito, no? Dito, example. Meron tayong bull cycle. Meron tayong bear market cycle. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Then, bearish cycle. A, B, C.
So most likely 535 to. 5 waves. 3 waves tong pataas na to, A, B, C. Then 1, 2, 3, 4, 5 ulit. 535. So dito sa part na to, meron ulit tayong 5 waves pataas. Na ganito, buray lang natin itong mga tayan. 5 waves pataas. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, nag-start siya ng 5, no? Which is hindi na, para sa akin, hindi maganda yon. Nag-start siya ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, may expect ko dito sa mga area to, bearish dapat tayo. Kaso, nag-higher high pa siya, no? So, kaya medyo nagtataka ako, bakit kaya nagpapampa to, no? At lalo na, na-break niya pa to, no? So, kaya medyo nag-switch ako ng from bearish to bullish dito sa mga part na to, especially dito sa part na to. Pero nakakita tayo ng ng weakness dito. So medyo tumataas yung probability na baka meron pang bearish market dito. Hindi natin sure, pero hindi natin masasabi. Gusto ko lang para tong thesis, kumbaga, parang walang guarantees to, pero titignan natin yung maraming probabilities, no? Kasi yung economy, actually, kung titignan natin sa bigger picture, bearish yun actually, no? Kahit dito pa lang bearish yun, pero nagpa-pump si BTC. So kakaibang move lang yun, no? Lang medyo hindi ko maintindihan, no? Kaya hindi ko masyado kino-coordinate yung economy sa charting. Pero sa tingin ko kailangan dino-double check rin yun, no? Kasi emotions ng tao ang babasahin natin dyan, no? Kung mag-i-invest ba sila o hindi, lalo na sa paparating na potential na pag-pump TDXY, hindi natin alam, no? Pero yun nga, no? Ano bang gusto ko sabihin dito? Nakakalimutan ko na inaantok na rin ako. So ayun lang siguro update natin. Ayun nga, no, meron tayong potential ABC. Ito medyo kahit andi dito na sa prices na to, bearish pa rin ako. Kasi ang nakita ko dito, meron tayong start na 5 waves, no? Na madalas kapag nag-start tayo ng 5 waves pababa, meron 3 waves pataas yan. Hindi natin sure kung gaano kataas yung 3 waves na yun, pero madalas sa 50% lang madalas yun nangyayari, which is nalagpasan na natin, no? So pakita ko lang mabilis bago natin end yung video. Ito, ganyan. Tapos iglagay natin ng fibs. Madalas sa 50% lang siya. Yan, banda lang dito. At ang maximum target niya around 0.618 dito, no? So nung nagkaroon tayo ng breakout, medyo hindi pa ako sure dito kung gusto ko na maging bullish, no? Kasi ang breakout nito medyo balimbing. Hindi siya yung strong breakout na breakout then retest then push up. Ang breakout na ito, breakout okay, tapos sideways na, no? Medyo hindi ko gusto yung type ng breakout na yun. So dapat dito lang sa mga area to, then expect natin may isa pang push down. Ayun ang in-expect kong ABC correction, or possible din na ba ganito, no? A, B, C correction, no? Kaso nag-higher high tayo, kaya tayo nag-switch from bearish to bullish dito, no? So ang kailangan natin abangan dito sa paparating na galaw ni BTC, since meron na tayong some sort of bearish market structure sa shorter time frame ng simula ng March 11 dito, kailangan natin ma-expect na baka meron tayong lower targets pa dito. Baka sabihin natin mga 50k ata to, no? 50k ay ng minimum target, masasabi ko, or minimum tuloy. Tama, minimum target ng correction, no? Kapag medyo mas matindi, baka baka lumagpas pa tayo. Hindi ko sure, no? Pero ayun, siguro update natin. Hindi muna ako siguro magte-trade dito sa mga parts na to, kasi kakaiba to. Meron tayong tatlong tops, no? Meron tayong tatlong tops na hindi pa natin nakikita sa history ni BTC. Yung basa natin sa BTC hindi exact na tama, no? So dito bigla tayo naging bullish, pero for some reason nagpapakita siya ng weakness dito, no? So hindi natin sure kung anong gagawin ni BTC. Baka biglang bumalik naman dito.
which is sana hindi mangyari kasi pag bumalik dito eh may overlaps na naman tayo dito, may overlaps tayo dito, kakalabasan meron naman tayong some sort of invalidations dyan, no? So ito siguro update natin. Ingat sa trades, no? Kung magte-trade man kayo, para sa akin hihintayin ko tong magkaroon ng some sort of galaw muna, or kung gusto niya bang ibagsak, gusto niya bang i-bounce dito, ayun muna ang hihintayin ko bago ako mag-trade, no? Or gumawa ng decision. So ayun lang siguro update natin. 1:39 AM na, tinantok na ako. Good night. Ayun na, sige, yun lang. GG's boys.